Kahapon? Anong oras na ba? 4 p.m. na, sweetheart. Gutom ka na ba? May kailangan ka ba? Anong gusto mo? Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi nito. Grabe, bakit ang tagal ko naman atang natulog? See what happened? You got hospitalized. Anyway, I brought something, sweetheart. Tsaka ako lamang napansin ang hawak nitong basket na punong-puno ng mga sariwang prutas. Sino naman na nag-ani niyan? Si Luna. Hindi ko maiwasang matawa dahil sa sinabi nito. Paniguradong magre-reklamo na naman ang anak niyang yun dahil naarawan. Eh, nasan sila? Kadadating lang nila sa bahay. Dadalaw sila mamaya kaya magpagaling ka. Dadramahan ka na naman ng anak natin babae. Alam mo naman na ayoko na ospital ka. Napanguso ako dahil sa sinabi nito. Lord, why did you bless me with such a loving and caring husband, like King Tyler? I often wondered, feeling overwhelmed with gratitude towards him. Every moment we spent together seemed to make my love for him grow stronger. Each laugh shared, every comforting hug, and all the tender moments we experienced together deepened our bond. Reflecting our journey together, I realized Cain wasn't just a husband. He was my rock, my anchor when my life got rough. His constant support, devotion, and love were like pillars that held me up during tough times. In his embrace, I found comfort and strength, knowing we'd face any challenges together. As days passed, my love for Cain only grew deeper. I couldn't imagine life without him. He wasn't just my husband. He was my best friend, my confidant, my soulmate. He completed me in ways I never thought possible. Sweetheart, are you even listening? Hindi ko na ito pinatapos sa pagsasalita. Sinako po ang labi nito habang abala sa pagbabalat ng mansanas. Naramdaman ko na ginantihan nito ang mapusok at matamis kong halik. Marahan kong pinikit ang aking mga mata as we share an intimate kiss. When our lips parted, marahan namin pinagdikit ang aming mga noo. Mahal na mahal kita, asawa ko. For a second time, our lips met in a moment so enchanting, as if the world around us ceased to exist. Gently placed the apple he has been peeling onto the nearby table before cupping my cheeks, drawing me closer into kisses that seemed so transcend time itself. His lips tender and sweet elicited a sensation that compelled me to shut my eyes, fully immersing myself in the magic of the moment. Pareho naming habol ang hininga, but we don't care. Sumampa ito sa hospital bed. He was so careful as he put his weight on me, ngunit hindi ako makaramdam ng irita at sakit dahil iba ang nararamdaman ko. Ang init ng pagmamahal. His lips traveled onto my neck. I hold onto his hair as I felt his wet lips tickling the sensitive part of my neck. Tyler, hindi ko inindahan swero na nakakabit sa akin. Nahagip ng kamay ko ang kanyang buhok at mas lalo siyang tinulak sa aking leeg. I miss you so much, sweetheart. Even it's just an hour. Napangiti ako dahil sa sinabi nito. Hindi ako magsasawa kung gaano nito ipakita ang pagmamahal sa akin. Others might say it was cliche at matanda na kami para sa mga ganung bagay. But if you really love each other, mawawalan kayo ng pakis sa mga panghuhusga ng ibang tao. Napakasarap ng magmahal lalo na kung alam mo sa sarili mo na wala kang pinagtatakpan at wala kang tinatapakan. Tyler, I want you. Hindi ko mapigilan na mapaungol. Sobrang init talaga ng nararamdaman ko. I am craving for my husband. Sweetheart, we are on the hospital. At isa pa kagigising mo lang. Ayoko naman na mabinat ka. After you got discharged, sweetheart. Promise. Hindi ko maiwasang irapan ito. Nakakainis naman. Walang sabi-sabi kong hinilang batok nito at muling pinagdikit ang aming mga labi. Kasabay nun, ang hindi naming inaasahang pagbukas ng pinto. Oh my God, Mommy! Daddy! You're so gross! Agad ko naitulak si Tyler nang marinig ang boses ng anak naming si Luna, kung kaya't nahulog ito. Sa sakit, napaungol pa ito dahil sa impact ng pagbagsak. Isa na bigla ako eh. Bakit kasi hindi nito sinarado ang pinto? Ouch, sweetheart, you're so mean. Hawak-hawak nito ang pang-upo nang tuluyang makatayo. Daddy, bakit mo naman kasi dinadaganan si Mommy? Eh halos kagigising lang niya. Don't tell me you guys two are planning to make my sister here in the hospital. Oh my God! Napatampal ako sa noo dahil sa reaksyon ni Luna. Kung alam mo lang anak, tinanggihan ako ng daddy mo.
Lower down your voice, Luna. Masyado ka namang OA. Ikaw ang manahimik, Damien. You don't even help me while harvesting fruits and vegetables for mommy. Wala ka talagang puso. Di mo alam kung gaano kamahal ang bayad ko sa derma. And my sunscreen is so expensive, ha? Hindi naman ako ganito kaarte ng dalaga ko. Kaya alam ko na kaagad kung kanino ito nagmana ng ugali. Ng kaartehan. Saan pa? Di sa daddy nito. Well, he's better than me, to be honest, on taking care of her skin. Every time I forgot my night routine, ikaw ang gumagawa kahit tulog na ako. If the both of you are just going to fight, just get out. Noah said with a dagger look. Napayuko na lamang ako sa kambal na naghiwalay ng upuan. Noah act more than a parent on us. Kung kaya tila pa nagsasalita ito, parang batas. Ganun siguro talaga kapag panganay. At isa pa, kakaiba din talaga magalit itong si Noah. Tahimik at hindi ka papansinin. Mom, are we going home na po? Yes, anak. Marahan kung sinuklay ang buhok ni Luna gamit ang mga daliri ko. Nakaupo ito ngayon sa hospital bed habang umunguya naman sanas. Umalis lamang ito nang pumasok ang doktor. Good morning, Mrs. Eleazar. The doctor began with a gentle smile, her voice carrying a hint of excitement. The results are in. At masaya po akong ibabalita sa inyo na everything looks perfectly fine with you. But it seems that there's another reason for celebration. Congratulations to you, Mr. and Mrs. Eleazar. And to the rest of the family. You're 3 weeks pregnant po. Those words hung in the air, filling the room with an almost tangible sense of wonder and anticipation. 3 weeks? Such a short span of time. You're already filled with so much promise and possibility. I'm aware about it. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na buntis ako sa pangatlong pagkakataon. Hinawakan ko ang tiyan ko dahil sa tuwang nararamdaman ko. Kahit na hindi pa ito ganong visible, sobrang excited na ako. Oh my God, Mommy! I'm going to be a big sister na. I hope it's a girl po. Nanglingunin ko ang mga anak ko. Baka sanggulat at saya sa mga mata ng mga ito. Mukhang hindi nila yun inaasahan. Napapikit ako nang halikan ako ng asawa ko sa labi. Kahit saglit lang yun, but it means a lot to me. Halo-halong emosyon ang nararamdaman namin. Takot kasi alam ko na delikado para sa akin na magbuntis. Pero biyaya ito ng Diyos, kung kaya't sobrang saya ko at madadagdagan na naman ang isang miyembro ng pamilya namin. Nag-aalala ako sa iyo, sweetheart. Mom, we're so happy, but we're also afraid at the same time. Binigyan ko ang mga ito ng isang matamis na ngiti. I want to assure them na kakayanin ko at hindi ko bababayaan ang sarili ko, pati na ang bagong miyembro ng pamilya namin. Huwag kayong mag-alala, kakayanin ni Mommy. Tutulungan niyo naman ako, di ba? At isa pa, bawasan niyo ng pagpapasakit ng ulo ni Mommy. Come here, all of you. Let's have a group hug. Agad na lumapit ang mga ito sa gawi ko. Binigyan nila ako ng isang mahigpit at mainit na yakap. After the doctor shared the news, a deep feeling of things filled me, mixing with strong belief in what lay ahead. It seemed like God given us a wonderful gift because He knew we were ready for it. Thinking back on all that led us to this moment, I found comfort on my family's unwavering support. They weren't just there for us. They were like guiding lights, ready to help us through whatever came our way. I knew in my heart that with their support, we could handle anything that came our way. Their love was like a strong shield, protecting us from life uncertainty and lifting us every day. Together, we're like a strong bond that couldn't be broken. Filled with strength and determination, no challenge seemed too big for us because our love for each other knew no limits. Nakalabas na rin ako ng ospital kinahaponan. Ayaw pa nga sanang pumayag ng asawa ko, but I already assure him that I'm okay at kaya ko na. I found out that he's working from home. Hindi ko maiwasang mag-guilty dahil naaapektuhan ang trabaho nito. Sweetheart, huwag mag-alala. Mas mahalaga ka kaysa sa trabaho ko at pera. Mawala man ang lahat ng material na bagay sa akin, kakayanin ko. Pero ang mawala ka at mapabayaan kayong pamilya ko, yun ang hindi ko kakayanin. Kaya huwag mo nang isipin yun. And what the doctor said? Avoid stress, di ba? Ngumuso ako. Ito ang una na hindi ko nakuha kung ano yung gusto ko. Napatawa ito nang makuha ang gusto kong sabihin. Okay, sweetheart.
What my wife wants, I'll give it. Hindi ko maiwasang kiligin nang bigyan ako ng isang mabilis at matamis na halik. Talaga ba? Anything I want, you will give it? Of course, sweetheart. You tell me what you want, sweetheart. I'll give it to you, I promise. Inilagay nito ang ilang hibla ng buhok ko sa likod ng aking tenga. Lahat pala ha? I want you, Tyler. Napahinto ito dahil sa sinabi ko. Mukhang hindi nito inaasahan ang sinabi kong yun. My naughty wife. Hinampas ko ito sa braso dahil mukhang hindi nito sineryoso ang sinasabi ko. Nakakainis ka naman eh. Di ba sabi mo sa akin after I got discharged? Oh my God. Napatawa ito ng malakas kung kaya't mas lalo ako nainis. Tumalikod ako at hahakbak na sana paalis. Nang higitin ito ang kamay ko. Ano? Ayoko sa sinungaling, no? He chuckled. He pulled me through my waist kung kaya't napahawak ako sa balikat nito. Umamba ito na tila bubulong. Tara sa kwarto. Sa loob ng kwarto, walang makakakita sa akin mula sa labas, kaya't walang alinlangan akong nagawa ito. Ang kapayapaan ng umaga ay sumalubong sa akin, lalo na't kasama ko mahiwagang huni ng mga ibon na tila musika sa aking tenga. Ang makukulay na bulaklak ng aming alaga ay nagbibigay pa ng maraming kulay sa araw na ito. Sana ganito na lamang lagi ang aming umaga. Naramdaman ko ang biglang yakap mula sa aking likuran. Nagdulot yun sa akin ng munting pagkagulat. Ngunit ang maamoy ko ang pamilyar nitong amoy. Napawi ang lahat ng tensyon sa aking katawan at napangiti ako. Nandito na ang taong nagbibigay ng kasiyahan at ligaya sa bawat araw ng aking buhay. Ang pagsapit ng umaga ay tila isang himala, isang munting sorpresa mula sa kalangitan. Sa ilalim ng sinag ng araw, nararamdaman ko ang init ng yakap ng mahal ko sa aking likuran. Sa bawat sandali, ang bawat yakap at halik ay nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal at pag-aalaga. At sa kanyang mga yakap, nawawala ang lahat ng pagod at lungkot at nararamdaman ko ang tunay na kaligayahan. Kasama siya, ang aking katuwang sa buhay. Nararamdaman kong walang anumang hindi kayang lampasan. Ang bawat yakap at halik niya ay tila nagsisilbing gabay sa akin patungo sa isang mas maganda at makulay na araw. Ang bawat yakap, alam kong walang masihigit pa sa pag-ibig at pagmamahal na dulot niya sa aking buhay. Good morning, my love. Ang bati niya sa akin habang binibigyan ako ng mumunting halik sa pisngi. Ganito ang usual na eksena tuwing magigising siya sa umaga. Marahil isa itong paraan upang ipakita ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa akin. At kahit gaano man kaliit ang mga iyon, hindi mawawala ang tamis at init na dulot nito sa aking puso. Sa bawat umaga, inuuna niya ang paglalambing sa akin bago kami magtungo sa sala para ipagluto niya ako. Karaniwang ako ang naghahanda ng pagkain para sa aming pamilya. Ngunit kapag kami lang dalawa, siya mismo ang nagmamalasakit na magluto para sa akin. Ito ang isa sa mga bagay na nagpapakita kung gaano niya ako kamahal at kung gaano niya pinapahalaga ng aming relasyon. Mahal na mahal kita. Marahang sambit niya habang tinititigan niya ako sa mga mata. Napangiti ako, puno ng pagmamahal at pasasalamat sa pribilehiyo na maging kanyang asawa. Hindi ko inaakala na darating ang araw na ito, na ako'y mamahalin ng isang tulad niya, ng lubos at walang humpay. Sa bawat araw na magkasama kami, patuloy kong pinagmamasdan ang kaputihan at kagwapuhan ng aking asawa. Napakaswerte ko at minabuti ng tadhana na ako ang kanyang mapili. Sa tuwing nakikita ko ang ngiti sa kanyang mga labi, nararamdaman ko ang init ng kaligayahan sa aking puso. Alam kong narito ako sa tabi ng isang lalaking nagmamahal sa akin ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, hindi lang ako isang prinsesa, kundi isang reyna. Tinatrato niya akong may paggalang at pag-aalaga na hindi ko inaakala na mararanasan ko sa buong buhay ko. At sa bawat sandali na kasama ko siya, nararamdaman ko na ako'y lubos na pinapahalagahan at minamahal. Dahil sa kanya, ako'y naging ganap bilang isang babae. At ako'y lubos na nagpapasalamat sa pagiging bahagi ng kanyang buhay. In the fancy jewelry store, I look like a cheap knockoff, next to all shiny expensive stuff. People ignore me because they thought I wasn't worth anything. But then, this one guy caught my eye. He didn't care that I wasn't as fancy as the rest. She saw something special in me. Something that made me stand out even among all the pricey jewelry around us. He didn't judge me
by how much I cost. Instead, he appreciated the little things about me that made me unique. He made me feel like I was worth more than all the diamonds and gold in the store. Tara na sa labas, sweetheart. Pagluluto na kita. Agad ko itong tinanguan. Naligo muna kami bago lumabas ng kwarto. Ang mga bata, nasa lolo at lola nila tuwing Sabado. Bumibisita kasi itong mga ito. Kaya't kaming dalawa lang talaga nandito sa bahay ngayon. Tulungan na kita maghiwa. Sweetheart, just wait for it, okay? Let me do the work. Maupo ka lang dyan. Ayoko na papagod ka. I let a sarcastic laugh. Talaga lang ha? Ano kaya yung ginawa natin kagabi? Di ba pinagod mo ko? Umiwas ito ng tingin pero halata naman na namumula ito dahil kitang-kita niya ang tenga nito. Ang bilis talagang pakiligin ng asawa niya at ang cute nito. Just sit there, sweetheart. I'm gonna cook now. Pinanood ko ito na maglagay ng apron. I told him not to put the top. Ewan ko, gusto ko lang makita ang abs niya habang nagluluto kahit natatakpan ito ng apron. Hindi ako magsasawa na panoorin siya habang nagluluto. Sobrang attractive lang talaga kasi ng asawa niya. In the cozy kitchen, sunlight peeked through the curtains, casting a gentle glow on the scene. He cooked up a storm, frying eggs, tocino, hot dogs, while brewing coffee and toasting bread. It was nothing fancy, just a simple breakfast. But when shared with someone special, it became feast for the heart. Napadighay ako kung kaya't nagtawanan kami. Sobrang nabusog ako. Hindi lang dahil sa inumagahan namin, kung hindi sa pagmamahal din ng lalaking nasa harap ko ngayon. Hindi ka na naman papasok? Sweetheart, don't you want me here? At isa pa, mas mahalaga ka, remember? I am the CEO. Papasok ako kung kailan ko gusto. Do you wanna harvest mangoes on the farm? Napangiti ako ng maluwag dahil sa sinabi nito. My mouth watered by just imagining the mangoes we were going to harvest. Pwede ba akong kumuha ng asin, sweetheart? Yes, of course. We just get the basket upang paglagyan ng mga mangga. At dahil medyo malayo manggahan namin rito at malawak, mas pinili namin gumamit ng e-bike. Ayaw kasi ni Tyler na maglakad kami, baka raw mapagod ako. Nang makarating kami sa manggahan, hindi ko maiwasang hindi mapangiti. I can smell the fresh fruits mangoes from the trees. It was so satisfying. Tinitignan ko pa lang nasasarapan ako. At sobrang bango ng paligid na napahinto ako ng pagkagat sa mangga nang biglang magsalita ang aking asawa. Wait me here, sweetheart. Kukuha lang ako ng panungkit. Aniya, habang may ngiti sa labi. Hindi ko maiwasang magtaka sa kanyang mga sinabi. Ha? Bakit kailangan mo ng panungkit? Tanong ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Mahal, hindi natin abot ang mga manggang yan. Nasa tuktok ng puno, oh. Kailangan natin ng panungkit. Sagot niya, na tila may halong pag-aalala sa boses. Sino nagsabing susungkitin mo yan? Aakyatin mo. Bigla akong sabi, nang hindi ko inaasahan ang kanyang reaksyon. Napansin ko ang pagpapalit ng kulay ng kanyang muka. Tila naging maputla. Sige na, akyat na. His face became more pale at what I said. Habang nakatingin ako sa aking asawa na nasa puno, hindi ko mapigilang tumawa. Sa simula may konting pag-aalinlangan pa siya. Hindi talaga siya sanay at hindi siya marunong kung paano umakyat ng puno. Karaniwan kasi ang dalawang anak naming sina Noah at Damian ang siya nag-aani ng mga mangga. At isa pa, hindi na ako magtataka kung hindi ito marunong. Lumaki kasi ito na sa mayamang pamilya. Pero masasabi ko na ngayon na talagang nagsisikap siya. Kasi sinasamahan niya ang mga anak namin sa pag-aani. Ang porselana niyang kutis, naging isang moreno na at masasabi ko na mas bumagay yun sa kanya. Bawat hakbang na ginagawa niya, ramdam ko ang kaba. Pero hindi niya yun pinansin. Dahan-dahan siyang umakyat. Isang hakbang at pagtagpo ng paa sa sanga hanggang sa makarating siya sa itaas. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Kahit na nahihirapan siya sa bawat kagat ng kanyang labi, alam pong nag-aalala siya sa pagbalik sa baba. Sa wakas, nakarating siya sa pinakamataas na bahagi ng puno. Ngunit hindi siya tumigil doon. Kahit na ang bawat galaw ay nagbibigay sa kanya ng kaba, patuloy pa rin siya sa pag-aani. Mahala yung pa sa taas! I noticed a faint change in his complexion as my words sank in.
The sight of those ripe golden mangoes made my mouth water. They look absolutely delicious. Like a meal, I couldn't resist. Although our area is known for its sweet mangoes, we usually don't sell them. Instead, we prefer to share them freely with others. Masaya ako kasi bata pa lang kami. Minulat na kami ni Mama sa ganong kaugalian. Mahal naman, sobrang taas na nun at hindi mo kayang abutin yun. Natawa ko dahil pilit itong inaabot yun, pero hindi talaga nito kayang abutin. Nanlaki ang mga mata ko nang may nahulog na mangga, kaya nabitak ito. Ano ka ba naman, mahal? Mag-ingat ka! Tingnan mo, nasayang yung mangga. Di ba nangako ka? Ano nga ulit yung sinabi mo sa akin kanina? What's your wife wants, you will give it. Sigaw ko rito upang marinig niya mula sa itaas. Hindi ko maiwasang maawa sa mangga dahil sa sinapit nito. Mahal naman, ganyan ang mangyayari sa akin kapag ako ang nahulog. Mas nag-aalala ka pa talaga sa mangga. Inirapan ko ito kung kaya't natawa ito. Sa kabutihang palad, nakababa naman ito na matiwasay sa puno ng mangga. Pawisan ng asawa ko na makababa, kung kaya't kinuha ko ang panyon na nakasukbit sa basket upang punasan ang pawis nito sa noo. Ganun rin sa braso. Ano ba yan? Ang gwapo at ang bango mo pa rin kahit pawisan ka na. Masaya ka na. Salamat, mahal ko. Kahit na takot ka, hindi ka pa rin umurong na umakyat dun sa puno. Ginawa mo pa rin yun para sa akin. Binigyan ko ito ng isang mabilis na halik sa labi, ngunit hindi ito nagpahuli, hinabol ang labi ko upang kintalan ng isang matamis na halik. Ang tamis naman, lasang mangga. Hinampas ko ito sa balikat dahil sa sinabi nito. Nakadalawang kain na nga pala ako ng mangga. Halika na. Ikain natin to sa kanin. Kinuha nito mula sa akin ang basket na punong-puno ng mangga. Nagpakuha rin ako ng hilaw. Dito na lang tayo kumain, mahal, sa ilalim ng puno ng mangga. Just wait for me here. I get some rice. Kukuha na rin ako ng panlatag para makatulog ka na mahimbing. Naiwan ako sa ilalim ng mangga nang umalis si Tyler para kumuha ng gamit namin. Makalipas ang ilang sandali. Mahal, bakit naman ang tagal mo? I can't help but to ask him. Kumakalam na kasi talaga ang sikmura ko. Kahit na kumain naman kami ng umagahan. Paano, dalawa lang kami kumakain? Iniinit ko pa kasi yung ulam nating adobong manok. Baka kasi mabitin ka sa mangga lang. Pinanood ko itong ilatag ang puting tela sa lapag at inilapag ro ng mga mangga. Marami itong dala katulad na lamang ng mga saging, kanin at maging panghimagas na tsokolate at cupcakes. Hindi ako nito pinagagalaw. Hindi hinahayaan na kumilos. Siya na lamang ang gumagawa ng lahat. Umupo ka na, mahal na Reyna. What do you want for dessert? Pwede bang ikaw? Wife, here we go again. Natawa ako sa naging reaksyon nito. Naku, masyado na naman pakipot ang asawa ko. Pero ang totoo, gustong-gusto naman. Halos hindi na nga ako nito patulugin eh. Kung hindi nga lang siguro ko buntis, baka kaninang alas 7 pa lang kami. Nakahiga na kami sa kama. I can say that my husband is good in bed. He knows what I want and how he can satisfy me. Mahal ko, maligo tayo sa falls. Tara, magkahawak kami ng aking asawa habang tinatahak ang daan patungo sa falls. Hindi gaanong kalayuan ang nilakad namin. Mahigpit siyang nakayakap sa akin. Talagang nag-aalala upang siguraduhin hindi ako madudulas.